Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Robin Padilla at Jinggoy balik kulungan. John Vic Rimulya nangangamoy palitan matapos madismaya ang Pangulo. Former Senator Trillanes inupakan ng grupong Kawatano. Tinawag na lorang attorney si Piluka. Grabe mga kaibigan, nangangamoy balik kulungan ang magtropang Robin at Jinggoy dahil sa mga seryosong kasong nakasampal sa kanila. Una nang sinabi ng CIDG, napaka na ni Senador Robin Padilla ang pag-eskapo ni Puganting Bato. Taliwas sa mga palusot ni Robin na nakisabay lang ang kanyang kaibigang Pugante. Buinaltahan naman ni Senator Erwin Tulfo at former Senator Trillanes ang mga kabalbalan ng grupong Kawatano, lalo na ang galawan ni Robin. Nako, abangan nyo po yan, pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Niluluto na ng PNP-CIDG ang reklamong isasampa nila laban kina Senator Robin Padilla at sa iba pang personalidad na sangkot umano sa pagtakas ni fugitive Senator Bato de la Rosa noong May 14 kasunod ng nangyaring barilan sa Senado. Ayon sa CIDG, reklamong obstruction of justice ang hinahanda nilang ihain sa National Prosecution Service ng DOJ. Lumabas daw kasi sa kanilang investigasyon na hindi lang simpleng nakisabay si de la Rosa sa sasakyan ni Padilla. Isang sasakyan pa ang tinukoy ng CIDG na bumuntot umano at nagsilbing security escort ng sasakyan ni Padilla. Giit ng CIDG, anumang pagkilos para harangan ng hustisya ay mahaharap sa criminal liability. Yes. Sa isa namang Facebook post ngayong araw, sinagot ni Padilla ang nakaumang na pagsasampa ng reklamo sa kanya sa pamamagitan ng ilang Quran verses. Hindi pa ito tumutugon sa hiling na komento tungkol sa aligasyon. Well, mga kaibigan, sa opinion lang natin, no? At sa opinion ng mga kababayan natin, publiko, kita naman, 'di ba, sa ebidensya tulad ng CCTV. Malinaw nakasama si Robin sa pag-eskapo kay Puganting Bato. At hindi lang 'yon mga kaibigan. Sa mga pronouncement na din ni Senador Robin Padilla. Anong sabi niya mga kaibigan? Tingnan nga natin 'to. O, 'di ba? Lagi niyang sinasabi, huwag daw lilitaw itong si Puganting Bato. Huwag daw magpapahuli, magtago na lang. Dahil hindi nga nila kinikilala ang ICC warrant. Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo sa isinampang kaso laban kay Robin Padilla na obstruction of justice? At kung mapatunayan, abay ibalik sa kulungan. Mantakin nyo naman mga kaibigan, pinatakas na nga yung Puganting Bato. Gusto pang bigyan ng special treatment. Di ba? Ang kapal ng mukha. O, tulad nito mga kaibigan, no? Gusto naman daw pumasok ni Puganting Bato. Kaso nga lang, may ICC warrant. O, yan yung pinagsisigawan ngayon ni Robin Padilla. O, para daw makagawa ng kanyang trabaho. Kailangan daw mag-work from home. Itong si Bato. Kaya dapat may online conferencing. Di ba mga kaibigan? Kalokohan. Bugok talaga no? Kita nyo na mga kaibigan gaano ka-illogical ang mga rason ng isang Robin Padilla. Kaya tama lang nasampahan talaga ito ng kaso. Pugante na nga, may warrant na nga at kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas yung ICC warrant. Tapos i-justify pa talaga kung ano-anong illogical na reason. Kaya tama lang yung birada ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan po natin to, saglit lang to. Una, nakakahiya man sabihin, pero syempre kahit walang Senado, kaya si Bato, patuloy ang sweldo, di ba? Dahil nag-a-apply naman siya online, di ba? So tuloy-tuloy ang sweldo ng tao. Pangalawa, makakaboto siya ng kung ano nga dapat. Syempre mahirap naman makipag-diskusyon pag online yung kausap mo. Paano mo diskusyonin, di ba? Hindi mo makukuha exactly yung ideas niya and thoughts niya dahil sa kabilang linya siya. That is my point. Pangatlo, binoto ka ng tao para pumasok sa Senado, hindi para sa bahay mag-internet or diyan ka video conferencing. Pangapat, kaya gusto namin malaman, yung sinasabing justifiable reason. Ano ang justifiable reason? Other than force majeure, other than national emergency, ano pa yung justifiable? Kasi inoperahan ka sa pantog o inoperahan ka sa appendix, something. But we want to hear that. Unfortunately, hindi. Di-divide yung house. Kailangan pagbutuhan na. Yung body language lang nila, hindi mo lang sabihin, paikot-ikutin man nila ng mundo. Bakit mo pipilitin na pwedeng bumoto ang ilang senador kahit wala
sa session hall na pwede silang mag-attend. Tumpak. Bakit? Hindi ba? Anong reason? Siyempre, doon yun. Si Bato, nagtatago. May dalawang silang kasama. Kailangan siguro nila intact pa rin yung number nila. Parang niloloko nila yung taong bayan. Real talk, 'di ba mga kaibigan? Totoo naman, parang niloloko yung taong bayan. 'Di ba tayo? Kaya nga sana lang no? Kayong mga gullible na DDS, kalampagin nyo si Bato. Harapin ang kaso, bitawan ang pwesto. Sayang ang sweldo 'Di ba? Harap-harapan na kayong pinagloloko ng mga idol ninyo. Isipin nyo po ito para sa mga kapwa nating Pilipino na mga DDS. Oo. Paano na lang kaya kung si Senador Tulfo, si Senador Soto, Lacson, o kaya naman si Senador Kiko ang nasa sitwasyon ni Bato? Okay lang kaya sa kanila mga kaibigan, ang isang puganteng senador tuloy-tuloy pa din ang sahod at habang nagtatago ay naka-online para daw makadalo sa Senado at para na din magawa niya daw yung trabaho niya. Pugante pugante. Ay nako talaga Kasi nga naman mga kaibigan, tapos na sana ang usapan kung hindi lang patulog-tulog itong si John Vic Remulla. Di po ba? Abay hindi sana naka-eskapo si Bato. Mahina Kaya ang tawag natin sa kanya mga kaibigan, John Wick. Di ba? John Wick Remulla. Mahina mga kaibigan. Kaya nga daw dismayado ang Pangulong Marcos. Ubus na nga daw ang pasensya Sana lang talaga ubus na talaga at sagadin mo na din. Kasi halos lahat na ata mga kaibigan natakasan itong si John Wick Remulla. Kaya nga nangangamoy daw masibak ito. Kaso nga lang may pumipigil. Pero ang gusto daw mga kaibigan na ipalit ito daw si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Pero ang gusto naman na nakakarami ay si former Senator Trillanes, which is good choice naman. Pareho naman kung si Benhur Abalos okay lang din. Pero kung si Sentry, abay, mas okay at mas pabor tayo dyan. Kung saan talaga mga kaibigan, eto, binira ni Sentry, ni former Senator Trillanes, itong si Robin at Bato. At talagang tinatakot pa umano siya ng grupong Kawatano na ipapatawag daw siya sa Senado. Ang sagot ni Sentry mga kaibigan, haharapin niya ito at hindi siya takot. Hindi siya takot sa mababang klaseng abogado tulad ni Marcoleta. Pakinggan po natin to, ang ganda nito. Alam niyo yung ginawa nila Cayetano, nila Aplasca, nila Robin. Alam mo, yung ganyan kasi yung umiiral nung panahon ni Digong yung wala silang pakundangan, wala silang pakialam kung ano yung gusto nilang gawin, sinasagasa nila. Kaya ganyan yung mindset nila, Ito si Robin, akala niya konting magsabi siya ng ganito lang, mga palusot, lulusot. Nung panahon ni Digong, pwede yung mga ganyan kasi magkakasabwat sila, Yes. Talaga wala silang respeto sa batas, kaya sinasagasa nila. Ganon din si Cayetano. Nakita mo, kahit wala namang basehan yung protective custody, basta't siya, hindi niya papayagan yung NBI. Itong si Aplasca, in-empower siya ni Cayetano, kaya kahit babarilin niya yung NBI, biruin mo. Saan ka makakita dito? NBI, binabaril mo. Usaa ka. Wala kang karapatan, walang authority, wala doon sa rules of engagement nila, wala sa manual nila, na may ganun siyang mandato. Pero ang common sa kanilang tatlo ay yung kanilang disregard sa laws at processes, mga rules, kasi nga sanay sila nung panahon ni Digong na sinasagasa lang nila lahat. Kaya ngayon, kailangan managot itong mga ito. Para magtanda na yung hindi mo maisip na kayang naggagawin yung mga ginawa nila Kaya ganito, habang hindi sila pinapanagot, magtutuloy-tuloy yan. Kaya sana nga matuloy na itong mga kasong ito. Palagi ko naman simulat sa pool, alam niya na bluff lang yon. Tapang-tapangan lang naman yun Di ba nga, yung hinamon niya ako, marami siyang sinasabi. Kasi noong mga panahon na yon, hindi pa nahuhuli si Digong. Di ba? Kaya feeling nila noon, wala yung ICC na yan. Ano lang yan? Papel-papel lang yan. Walang naniniwala noon sa hanay nila Ngayon, nung nakulong na si Digong, syempre nakita niya na totoo na. Tapos nung lumabas na yung warrant niya, ayun na, nagtago na. So yung mga sinasabi niya before, tapang-tapangan lang. Kaya nga ngayon, lumabas yung tunay na pagkatao niya na siya ay isang duwag, di ba? Kaya at nakita nung buong Pilipinas 'yon
mga kababayan natin kung paano kumaripas ng takbo. Hindi naman lang siya nahiya sa Totoo. sarili niya, Mm-mm. sa dignidad niya bilang senador, yung institusyon. Wala siyang pakialam. Basta't siya ay hindi mahuli. Pero talagang kinalaunan, mahuhuli yan. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, puro yabang, puro angas, puro pangako, puro pangako sa mga DDS. Nasasamahan daw ni Bato, itong si Duterte diyan sa Dahig. 'Di ba mga kaibigan, binubudol nila itong mga DDS harap-harapan. Anong sabi ni Bato noon mga kaibigan? Tignan nga natin 'to. Ayan no. Ready na daw siya na samahan ang kanyang among tanda. 'Di ba? Tapos nung andyan na, mga kaibigan, no? Nung nandyan na yung warrant, abay kumaripas ng takbo. Sabay to the rescue si Robin para itago. Tapos, nung nagkagulo sa Senado, abay sinisisi ang minority. Tapos mga kaibigan, ipapadawag daw itong si Sentry sa Senado. Gigisahin daw siya ni Marcoleta at ng grupong Kawatano. Tignan natin yung sagot dito mga kaibigan ni Sentry. At alam nyo, pag sinalang nila ako dyan, lalong malalagay sila sa hindi magandang lugar. Kasi unang-una, sabi ko nga, bakit ako nandoon? Hinamon ako nung kasamahan nyo na samahan ko daw yung magsaserve ng warrant. Tapos bilang dating senador, hindi naman ako bawal pumasok dyan sa Senado. Hindi naman ako persona non grata. Ngayon, bakit daw ako may hawak ng warrant? Pinakita ko, galing doon sa media, nagtatanong sila bakit daw, kasi noong mga panahon na yun, alam niyo, attorney, talagang yung publiko ay puzzled, Kumaga, ano nangyayari? Bakit tumatakbo si Bato, tapos ang drama nila Bato doon sa loob, bakit siya hinuhuli, bakit siya pinipigilan, parang, alam mo yung inaapi, no? Tapos ang sinasabi nila, Cayetano, wala namang warrant, ando doon yung NBI. Hindi naman makapagsalita yung NBI sa publiko. Katabi ko sila doon sa may harap ng session hall. Kasi sabi ni Bato, samahan ko yung arresting team. Talagang nakadikit ako sa arresting team. Talagang parang ma-fulfill ko yung request niya. Hiniram ko yung warrant na hawak ng NBI. Kasi nakakala nila walang basihan. Sabi ko, may ICC warrant. Sir, asan ang pruweba nyo? Binigay ko yung, pinakita ko yung warrant ng NBI. Ito yun, di doon nila nalaman na may totoong warrant. Tapos pati yung chief of staff ni Cayetano, tinignan pa yun, yung kopya na yun. Kasi talagang binola nila si Bato na wala daw warrant. Ginaranti nila na walang warrant. Kaya galit na galit si Bato, Totoo. Doon sa kanila, kinaalan yung mga nagkumbinsi sa kanya. Kasi sabi niya kung alam ko lang na may warrant, hindi ako lalabas. So talagang nalinlang din siya. So anyway, handa akong pumunta dyan. Kung di ba? Kanino ko matatakot? Kay Marcoleta? Di ba? hindi naman tayo matatakot sa mga ganyang kalidad, no? Medyo mababang kalidad. Aray ko po. Mababang kalidad, 'di ba? Low rank attorney nga daw 'Di ba mga kaibigan itong si Piluka? Kaya tama lang. Tawagin ninyo, isalang nyo diyan si Sentry diyan sa Blue Ribbon Committee para magkaalaman, 'di ba? Para lalong makita ng taong bayan ang kabulastugan ng grupong Kawatano. Di po ba? Ang dami-daming problema ng bansa natin pero mas inuuna pa ang pag-amyenda doon sa online conferencing para kay Bato, para sa mga kaalyadong makukulong, di ba? Anong katarantaduhan yung pinaggagawa ni mga kaibigan ni Piluka, di ba? Tapos sasabayan pa nitong talking heads na si Robin Padilla kung ano nung pinagsasabi. Akala mo naman talaga na iintindihan. Di ba mga kaibigan, mas uunahin pa nila yung gulo sa Senado, di ba? Tapos ang mag-iimbestiga, grupo ni Kawatano. Nagsasayang na naman tayo ng pondo ng bayan, di ba? Diyan sa mga walang kwentang na hearing na yan. Di ba? Pero kahit na anong gawin nila mga kaibigan, ito ng grupong Kawatano, hindi nyo mababaling at maiisahan ang taong bayan. Kasi nakabantay po ang lahat, nakabantay po ang taong bayan sa issue ng flood control anomalies, sa mga grupong Kawatano, at syempre, hindi namin tinutulugan ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi po ba?
So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.